Magandang umaga po sa ating lahat mga kapamilya, mga kapatid dyan. Once again, ako po ang iyong ate, ang iyong kaibigan, Alma Banggio Diaz, na nais po na magbahagi sa iyo ng isang katotohanan. So, ang ating pag-uusapan sa ngayon is about saan ba pupunta ang ating kaluluwa pagkatapos nating mag-exit dito sa mundo. So, kung may tinatawag na eternal life, may natatawag din na eternal death. So, yun po ang pag-uusapan natin. So, di ba kapag tayo ay natutulog, tayo ay nananaginip. So, it's only proof talaga na may soul tayo, may kaluluwa tayo, or may spirit tayo. At kung tayo ay mamatay, yun ang pag-uusapan natin kung saan pupunta. Amen. Kung eternal damnation ba, sa hell, or sa eternal life, which is only found through Jesus Christ. So, it says in Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death." So, ano ba ang wages, mga kapatid? Ito yung kabayaran. Amen. Death is kamatayan. But, sabi niya, the gift of God, ang regalo ng Diyos, is eternal life, buhay na walang hanggan, through His Son, Jesus Christ. Amen. So, maliwanag po kapatid na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan through Jesus Christ. Amen. So, ano ba ang example ng kasalanan, mga kapatid? Like, pagnanakaw, pagpapatay, robbery, rape, diba? Maraming uri ng kasalanan. So, yun ang sin. Amen? So, I will give you illustration, mga kapatid. This is the cross, right? This is God, heaven, and this is man, Adam and Eve. This is the wages of sin. And this is the gift. So, ano ba ang mga uri ng kasalanan, mga kapatid? Like, pagpapatay, yan, pakikiapid, ano pa, pagnanakaw, maraming uri ng kasalanan, mga kapatid. Pero, dahil mahal na mahal natin ang Diyos na lumikha sa atin nung nagkasala sina Adam at Eve, nung nagkasala sila, kaya ang tao na is-separate sa Panginoon. Pero dahil mahal na mahal tayo ng Lord, binigay niya si Jesus Christ. Si Jesus, yan. Amen? Binigay na si Jesus Christ, kaya yung sin, amen, na namana natin kay Adam at Eve, na nagpahiwalay sa atin kay Lord, dahil kay Jesus Christ na naipasok sa cross of Calvary, tinubos niya tayo. Yung sin natin ay na-cancel, tinubos niya tayo, kaya tayo po ay na-restore back for the love of God. Yan, na-restore po tayo sa Panginoon, restored. Amen? Na-restored po tayo dahil kay Jesus Christ. And now, amen, yung sin naman ang pag-uusapan natin ito. So, lahat ng uri ng kasalanan, like pagpapatay, pakikipapit, pagnanakaw, amen, lahat ng yan ay may kabayaran, yung sinasabi natin na hell, eternal damnation in English, na doon is yun po ang total separation natin sa Panginoon, na kahit pa tayo ay humihiling ng kapatawaran sa Lord, hindi niya na po tayo napapakinggan or na-rescue kasi tapos na po tayong namatay
physically, I mean. So, yun po ang tinatawag na total separation from God. Pero ito ang gift, amen, yan, gift. Ito yung eternal life. Eternal life, mga kapatid, yan. Yan, eternal life. Na kung tatanggapin natin si Jesus as our Lord and Savior is, yun po ang regalo ni Jesus Christ sa atin na magkakaroon tayo ng eternal life. Amen. So, hallelujah. Hopefully na maliwanag yun, mga kapatid. It's very clear sa ating illustration na si Jesus Christ lamang the way, the truth, and the life para magkaroon tayo ng eternal life after we exit here on earth. It says also in John chapter 1 verse 12, "But to all who did receive Him, who believe in His name, He have the right to become children of God." Amen. Ibig sabihin, kapag tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, tayo ay may karapatan na maging anak ng Diyos. And I want to explain for you, mga kapatid, what is born again. Amen. Kasi sinasabi ng mga iba, ito ay religion. No, mga kapatid. Born again, ibig sabihin, tayo ay napanganak spiritually, hindi napanganak physically na. Siguro isipin natin, bakit? Babalik ba ako sa sinapupunan ng aking ina para ako ay maipanganak ulit? No, mga kapatid, ibig sabihin, kung naipanganak man tayo physically sa desire ng ating nanay at tatay, tayo rin ay maipapanganak spiritually. Ibig sabihin is, we confess, we accept into our life, and we repent our sins na si Jesus is our Lord and Savior. And that's only the way that we can be born again spiritually. And also, kailangan din yung we will be baptized in water. So, sabi in John 3:5, mga kapatid, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born with water and spirit." So, maliwanag, kapatid, with water, na kailangan din talaga na tayo ay maibaptize in water and baptize in spirit. Ibig sabihin, baptize in water, yung water baptism na yung maising tayo sa tubig, na ang ibig sabihin, kapag naising tayo sa tubig is lahat ng ating mga kasalanan is na-iburied na through the death of Jesus Christ sa tomb na 3 days. At kapag naiahon din tayo sa tubig, it also symbolizes that we are resurrected in Christ Jesus Christ, na after 3 days siya sa tomb is nag-raise siya. After 3 days nag-resurrect si Jesus Christ. So, yun po ang symbolize din kapag tayo ay nagkaroon ng water baptism. It's all about death and resurrection of Jesus Christ. And tayo rin ay na-death or na-buried sa ating mga kasalanan. Then after tayo ay maiahon sa tubig, we are resurrected in Jesus Christ. Ibig sabihin, all the past has gone and we are living with new creation. Before we were slave in death, amen, in sin, but now we are slave in righteousness. Yun po ang ibig sabihin. And born is spirit, kailangan natin i-confess into our mouth that we accept that Jesus is our Lord and Savior. Hindi lang sa isip, kailangan po na i-confess natin through our mouth. And we also believe into our heart. So, mga kapatid, ano ba ang dapat nating gawin para tayo po ay magkaroon ng eternal salvation? Yun po ang gift. Ano ba ang ginagawa natin sa gift, mga kapatid? Tinatanggap, amen? So, tanggapin lang natin yung regalo ng Diyos sa atin na eternal life. So, paano ba natin tatanggapin yung, mga kapatid? Through prayer of
repentance and acceptance, because it says also in the Bible that those who confess that I am their Lord and Savior, amen, will be saved. So, kung gusto mo kapatid na magkaroon ka ng relasyon sa Lord ngayon, na magkaroon ka ng bagong buhay sa Panginoon, na magkaroon ka ng eternal salvation, I am inviting you to join me in prayer of acceptance, prayer of repentance. Then just I pray and you pray and follow after me. Amen? Hallelujah. Kaya ako po ginawa ang video na ito para sa mga nanonood is kahit hindi man directly na nakakausap ko sila is when they hear my message is I can help also others. Amen. Na sila ay ibalik sa Panginoon. So, once again, if you want to accept that gift of life through Jesus Christ, so let's pray together and follow after me. Amen. So, Lord, I accept your gift of salvation. I acknowledge that I am a sinner and I need a Savior. I believe that Jesus is the only way and His blood cleanses me and gave me freedom from sins, curses, and works of darkness. I confess my sins and turn away from my wicked ways. I ask for your forgiveness. Take full control of my life today until forever, and please write my name into the book of life. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I love you. In Jesus' name I pray. Amen and amen. So, congratulations kapatid. If you follow me into that prayer of repentance, prayer of acceptance, praise God. Congratulations, because now you are belong to the citizen of God. Amen. It says also in Luke chapter 15 verse 10, there will be rejoicing among the angels in heaven over one sinner who repents. So, ang mga anghel sa langit ngayon, kapatid, ay nagaganap dahil isang kaluluwa ay nailigtas sa mga sandaling ito. So, once again, congratulations, kapatid, because now you are belong to the citizen of God. God bless you.